Ayan, at samahan nyo nga ako sa journey ng buhay ko dito sa Pilipinas pagbalik ko galing sa abroad. 26 years plus OFW working abroad, and then now nandito na nga ako sa Pilipinas dahil namatay ang aking eldest sister na nag-aalaga ng bahay ko at nag-aalaga ng aming adopted. And then now I have no choice kung hindi dumito na lang sa aming bahay at ako na nga lang ang mag-alaga ng aking pamamahay at ng aming adopted. Kung choice ko ay mag-abroad, of course, gusto ko pa rin. Pero kung kukuha ako ng caretaker or housemaid na untrusted, so I decided na ako na lang. So sabi ng mga anak ko, dahil napag-aral ko na sila, graduated na sila college, so ako na lang daw muna ang magpahinga at youngest ko ang nagsusupport sa amin ngayon. Sa dami niyang napag-aral ko, mga pamangkin, plus 2 anak ko, so I can say I'm blessed kasi kahit yung bunso ko lang ang nagsusupport sa amin, at least may nagsusupport sa amin. Talagang pag tayo ay tumulong at gumawa tayo ng kabutihan, don't expect na lahat ng yon they will give you in return. No! Madidisappoint po kayo. Kung kayo ay tumulong, kung kayo gumawa ng goodness, just do the goodness. Don't expect in return. Kasi hindi lahat ng ginawa nyong goodness ay mayroong babalik sa inyo goodness in return. Kalimitan, stress. Pero okay lang yan, yakang-yaka. So, I'm still say I am blessed beyond measure kasi nakapagpatayo ako ng bahay ko. At the same time, ang bunso ko ay we have something in common na hindi mapili sa trabaho. So, kahit anong trabaho ay pinapasok. So, ngayon, andito na ako sa Pilipinas. So, ito, kuskus piga tayo. Daming labahan, di ba? Kahit kailan hindi ko in-expect na pagbalik ko ng Pilipinas, ganito ang buhay ko. Pero like what I said earlier, I have no choice but to do this. Yes. Daming labahan, tingnan nyo. Pero sinong gagawa niyan? Walang iba kung hindi ako. Mahal naman magpa-laundry, di ba? So, ayan. So, kaya sabi ko nga, pag tayo ay gumagawa ng mga bagay-bagay na nakakapagod, i-enjoy na lang natin para wag nating maramdaman yung pagod. So ayan, so dahil na-notice ko na yung ibang nilabhan sa washing machine ay madumi pa, kaya binrush ko siya ulit. Talagang pa naglaba po tayo sa washing machine ay hindi ganun kalinis. Kaya yung iba na nanonotice ko na may mga dumi-dumi pa, may mga dumi-dumi pa rin, binabrush ko ulit yan guys. Kasi ayoko nung naghahanlaw ako, may na mga nakikita-kita pa ako mga dumi-dumi. Parang hindi ako satisfied sa ganun. Kaya binabrush ko yan. Especially yung mga shorts ng aking adopted, no? Ayokong pinagsusuot siya ng gitata. Ayan. So, sabi ko nga sa sarili ko, ang buhay ay mahirap, pero mas mahirap kung hindi mo i-enjoy yung ginagawa mo. Kaya mas mabuti pa na bawat gawain natin i-enjoy natin para wag tayong masyadong mapagod. So ayan, pinupukpukan ko nga yan at nang ma-release mabilis ang libag. Ayan. At nang walang odor. Kasi alam nyo na, kukunti lang ang araw this time kasi rainy days na, no? So, kaya talagang kailangan linis na linis ang nilabhan para hindi magkaroon ng odor. Ayan, ganyan talaga ako maglaba guys. Ayan, may palo-palo pa yan para hindi mabaho kahit air dry lang siya. Kasi minsan, no, pag hindi natuyo sa init, nagkakaroon ng amoy kahit gumamit ka pa ng downy. Pero pag gumamit ka ng palo-palo, kahit air dry lang, napakabango ng damit. Ayan. So, ayan, nagda-dryer na tayo. At ang dryer ko nga ay medyo hindi na 100% okay. Mayroong mga remedyo na rin dyan para mag-work. Ayan. So, hopefully, mag-work siya kaagad. Kasi normally, ayan, tingnan mo, nakadalawang ikot. Tulungan ko pa ng kamay ko.
para umikot. Unlike sa abroad, no, paglagay mo ng damit mo, pagkuha mo, tuyo na. Ipo-fold mo na lang. Yes. At kung tinatamad ka pang mag-fold, ilagay mo na lang sa machine at yung machine ang magpo-fold ng damit mo. Ganon ka high-tech ang buhay abroad. Then, kahit kailan hindi ko in-expect na pagdating ko ng Pilipinas, ganito pa rin ba? Pero, dahil ito nga ang naging buhay ko ngayon, ayoko maging malungkot. Ayan. So, ayan. At kasama pa rin sa aking house chores ang paglilinis ng aking tuta. Ayan. Hindi na tuta, papi. Ayan. Ito yung aking libangan, guys. Ayan. Ang aking cutie little Oki. Ayan. So, love na love ko yan, guys. Kasi love na love din niya ako. Ayan. So, araw-araw guys, naliligo siya. Pag hindi siya naligo, hindi siya comfortable. Pag 9 o'clock na guys, at hindi ko pa siya pinapaliguan, like this time is 10 o'clock na. So, kanina pa yan dumadamba sa likod ko habang ako ay naglilinis. Ibig sabihin, mami, it's already past 9 o'clock. So, you have to give me a bet. No? Yun ang ibig sabihin nun. Pero since I'm busy, so kaya ni-stop ko muna yung paglilinis ko at sabi ko, halika na nga, paliguan na kita, kawawa naman. Init na init siya kasi makapal ang balahibo niya guys. Ayan. So, kailangan sa pagpapaligo ko dyan ay ganyan. Hindi lang basta buhos ng buhos, ano? Tingnan mo kung ang tao ay naghihilod, yan naman kailangan mas deep yung haplos mo sa kanya para yung mga sabon ay matatanggal talaga. Ayan, sanay na sanay yan guys, liguan. Tingnan mo hindi pumapalag, ano? Ayan, so far cute na cute yan. So, yan ang libangan ko guys. Pag ako na-stress, no? Pag naiisip ko yung bakit ganito, bakit ganyan. So, yan na lang ang pinagtutuunan ko ng pansin. Kasi, nagbibigay siya ng joy talaga sa buhay ko. So, sabi ko nga, pa nagkakasakit ito guys, na papi ko na ito. So, lungkot na lungkot ako. Kasi, siya yung lagi kong kasama. Siya yung laging nakatutok ang pansin sa akin, no? Pag yung may sakit ako guys, alam mo ba, hindi yan umaalis sa tabi ko. Tapos pag yung nahihilo ako, talagang nasa tabi ko yan guys. Oo. Hindi niya ako iniiwan. Iba nga itong papi na ito guys eh. Para siyang tao. Parang yung mentality niya, it's a human. Oo. Minsan yung human being, pag inutusan mo, nagmumurmur pa, di ba, nagdadabog. Ito, pag inutusan mo ito, sit, stop. Wala na. Upo lang siya, then stop na. Ganun lang. Hindi siya stubborn, no? So, talagang love na love ko tong papi ko na ito. So, ayun guys. Continuous natin yung ating usapan habang ako ay nagpapaligo sa aking papi, ano? So, ayun guys, habang nasa abroad ako, pinagtuunan ko talaga ng pansin yung aking pagpapaaral sa mga anak ko, mga pamangkin ko at sa sarili ko. Pero, ayun nga, swerte lang ako sa aking pagbunso dahil siya lang talaga yung may puso na magtrabaho ng matino at gamitin yung edukasyon na pinaghirapan ko at para masuportahan din niya yung needs namin dahil nga since wala akong resources this time. So kaya naisipan ko magbukas itong aking YouTube channel, Wina TV. Kasi nagbabaka sakali ako na baka dito sa YouTube channel ko maka-gain ako ng income, no? Para makatulong financially sa aming financial problem. But until now, I am still waiting for monetization. But keep going. No problem. Ganun talaga, no? Sabi nga nila, there is no successful life in this earth without constant sacrifice. Which is true, no? So, kailangan talaga ng medyo matindi-tinding sacrifices para tayo ay mag-success sa buhay. Ayan. At pag yung success na yon ay nakuha mo na, mas maganda siyang i-harvest kasi pinaghirapan mo. So, ayan na nga, tapos nang maligo ang aking papi at itotwalya na natin siya. Nakapag-conditioner na rin siya, guys. So, lagi ko siyang kino-conditioner para yung kanyang fur ay hindi maging matigas, no, para smooth siya. Pag hinawakan mo siya, very very smooth yung kanyang fur. Ayan, so nagtatawil na siya. Ayan, alam mo ba guys, yan
puppy na yan, pag yung towel niya nagkaroon ng amoy, halimbawa ay pinagpunasan ng kamay or something, no? Ayaw niyang ipapuna sa katawan niya yon. So, kailangan yung towel niya is amoy niya lang talaga. Yes. So, ganyan kasilan yung puppy na yan, guys, no? Tingnan mo naman, di ba? Komportable yan. Hindi katulad ng ibang puppy nagpapalag, di ba? Yan ay sanay na sanay siyang liguan. So, araw-araw ba naman? Araw-araw routine, araw-araw habit na yan. Yung paliligo na yan. So, ayun guys. So, sana ay meron ako na i-share sa inyo na mabuting kwento at sana ay nagustuhan nyo rin ang aking kwento, no? Na bilang isang OFW and ngayon ay for good na sa Pilipinas. We should don't expect too much something in return sa mga naitulong natin sa ating mga relatives. Dapat talaga magtabi tayo para sa ating sarili. Ang pagkakamali ko lang, hindi ako nagtabi para sa aking sarili. But it's good enough na nakapagpatayo ako ng bahay ko, which is ito yung tinitirhan ko ngayon. Kasi paano na lang pala kung hindi? So, titira ako sa street, di ba? So, ayan. So, ayan, kaya kayo rin, mga OFW, dapat kayo habang kayo ay nandyan sa abroad, bili kayo ng maliit na lupa at patayuan nyo ng bahay, no? Patayuan nyo ng bahay or pataniman nyo ng mga fruit trees or any root crops na mapapakinabangan nyo once you back to Philippines, no? Kasi ang buhay natin ay hindi natin matatansya. Katulad ko, gusto ko pa rin sanang mag-stay sa abroad kahit pa nga 26 years plus na ako sa abroad. Pero kinailangan na ako dito sa Pilipinas dahil yung sister ko nga ay namatay, sabi ko nga kanina, 'di ba? So wala na mag-alaga ng bahay ko at wala din mag-alaga ng adopted ko. So ayan guys, so salamat na muli guys sa inyong panonood at itong ang kortina na ito na hawak ko ay inuna ko na yan, napatuyuin sa araw. Ayan, kaninang umaga nilabhan ko na yan. At halika at tingnan nyo ang aking mga gumamela. Isa rin ito sa aking mga stress reliever pag ako ay nalulungkot. Mga flowers na talagang gift from above. Thank you guys for watching.